Hi guys! Kakatapos nga lang pala ng trabaho ko at wala rin akong pasok bukas, kaya naisipan ko munang kumain at magkape sa labas bago umuwi. Tara, samahan niyo ko. Time check, 7:30 ng umaga ako nagsimulang bumiyahe at sa mga oras na to, hindi ko pa talaga alam kung saan ako mag-aalmusal at magkakape. Basta ang nasa isip ko lang, gusto kong pumunta sa Marilaki Highway, Tanay, Rizal. Sobrang ganda at nakaka-relax kasi ang mga bundok at tanawin doon. At marami ding mga kainan na pagpipilian kaya bahala na kung saan tayo dalhin. Habang nasa biyahe tayo, may gusto nga pala akong i-share sa inyo. Few years ago, I was living my life to the fullest nang naaayon lang lahat sa gusto ko. Hanggang sa hindi na naging active sa church, sa prayer time, at devotional time. Halos lahat na siguro ng kasalanan nagawa ko na. Hanggang sa unti-unting nalayo yung relationship ko kay Lord at hindi ko na namamalayan na ang dami ko na palang nagagawang pagkakamali. Kasi parang nagiging normal na lang lahat kapag ka nasanay kang gumawa ng mali. And then 2 months ago, nagkaroon ako ng mabigat na pagsubok sa buhay at yung pagsubok na yun really hit me so hard. Akala ko, kilala ko na yung sarili ko. Kasi sa pagkakakilala ko sa akin, strong yung personality ko eh. To the point na kahit wala si Lord sa buhay ko, alam kong madiskarte akong tao at kaya kong lampasan lahat. Pero, nung dumating yung pinakamabigat na problema sa buhay ko, binasag ako ni Lord. Pinarealize niya sa akin na hindi lahat ng bagay kaya kong mag-isa. After na nangyari, I started praying to God again and surrender everything to Him. Kasi dumating na ako sa point na hindi na kaya ng puso ko yung mga nangyayari. I was about to give up, but the Lord is the only hope I have. So I tried to trust Him again and tried to read the Bible again. At ang binigay na word sa akin ni Lord ay nasa Matthew chapter 5 verse 14. Sabi dito, "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden." Nung nabasa ko tong verse na to, pinaalala sa akin ni Lord kung ano nga ulit yung purpose ko sa mundong to and I have to go back on track. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, dati po akong active sa church at nasa music ministry. Pero yun nga, I was tempted to live my life on my own. Sometimes God will remove something in your life na alam niyang hindi para sa'yo to redirect you on His plans. Kasi meron siyang mas magandang plano na hindi mo ikapapahamak. Minsan kasi, mas sinusunod natin yung mga gusto natin kaysa sundin si Lord. Minsan, mas nagtitiwala pa tayo sa sarili natin kaysa sa Kanya. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future." Right now, God is reminding you na meron siyang magandang plano sa buhay mo na maaaring sa ngayon, hindi mo pa alam dahil sa mga problemang pinagdadaanan mo ngayon. Pero sabi sa Matthew 6:33, "Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need." Yun lang. So time check, 9:00 na ng umaga at mag-iisa't kalahating oras na rin pala akong bumabiyahe. Napansin ko din na biglang umaambon at sakto namang nakita ko itong Big C Deli Cafe dito sa may Marilaki Highway, Tanay, Rizal. Dito ko na rin napagdesisyon ng huminto habang nagpapatila ng ulan. Sobrang ganda dito dahil nasa taas ka ng bundok at kitang-kita mo ang magandang tanawin habang nagkakape. Malamig din pala ang klima dito at medyo mahamog. Siguro dahil umaga pa lang. Umorder nga pala ako ng kape at tinapay at dito ko napiling pumwesto sa may bandang gilid para kitang-kita ko at mapagmasdan ko ang magandang view. Isa pang nakakatuwa sa restaurant na to ay mura lang ang mga pagkain at inumin kaya naman hindi mo kailangan gumastos ng malaki para lang makapasyal. Masarap din pala yung tinapay at kape na nabili ko kaya sobrang na-enjoy ko talaga yung pagstay ko dito. Minsan masaya din palang lumabas mag-isa. Doon mo din kasi mas nakikilala yung sarili mo at makikita kung ano pa yung mga kaya mong gawin.
Ito nga pala yung mga in-order ko. At ito naman yung view sa harap ko. Sobrang ganda talagang pagmasdan ng mga bundok dito sa Tanay. Yun lang. Paalam!